confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Ipapaliwanag ko po yun, okay? Para i-connect natin doon sa pagmumura ni Inday at dito sa sinabi ni Attorney Sison. Okay? It was then the Secretary of DBM, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022. The Office of the Vice President did not fact approve, meaning hindi siya nag-request ng confidential funds. Ito po ay sa kauna-unahang pagkakataon na lumabas po ito. Kaya po hirap tayong mag-explain. Ano ang pagkukuhaan natin ng example na talagang kasinungalingan ito lahat, programmed ito, planned ito, design nila ito to destroy Inday Sara Duterte para hindi makatakbo. That the OVP did not fact approve the recommendation of the DBM through a memorandum of the Executive Secretary dated November 28, 2022. December 13, lumabas po ang SARO. I am very familiar with SARO. It's because ilang taon po akong nag-work, dekada din po, as Chief of Staff ni Mami Glenn sa Congress. Ang SARO po ay Special Allotment Order. Yun po ang SARO. Parang katumbas ng pera na po yun. At lumabas ang pera na download sa Office of the Vice President December 20. Nagkandara pa po ang Office of the President of how to disburse the money dahil every end of the year, kailangan pong mag-liquidate sa COA. Kahit hindi po gusto ni Inda yun, pero ramdam na niya na tinatraidor na siya ng paligid niya, tinanggap pa rin niya. Kaya nga may, yung sino ba yung witness na nagsabi na binigyan siyang malaking pera at dineliver niya kung kani-kanino. Kasi syempre, natalanta na si Inday. Ang sabi niya, ipamigay ninyo yan, blah, 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 doon sa mga nangangailangan, whatever. Meaning, sinet up po si Inday para po mataranta. Hindi po basta-basta kaagad makasabit. December 20 po, kailangan po niyang matapos bago matapos ang ang year ng 2022. Meaning, sinet up lamang po siya. Frame up lahat ito sa kanya. Kaya po siya nagmura. Pakinggan ulit natin itong galit niya kay Liza Marcos. Ang ina ninyong lahat, Liza Marcos. Naalala mo? Sana walang copyright ito mga kawayan kasi nga, alam nyo naman, no? Wala nga. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na ka! Sasabihin niya sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, wala nga kayong isang proof na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. 幾樣嘢好似唔拉更，但係炒出嚟咁好食嘅，哇！ Confidential fund, meron ng white envelope. See? Ang sabi po niya, you sent me a video with a written instructions na dalhin sa DepEd ang pera. Wala pa yung confidential funds, nandoon na yung white envelope. I know what she's trying to say, but I don't want to put words into our Vice President's mouth. Para po malaman ninyong lahat, this is framed up sa kanya. Ang sabi ni Attorney Sison, kung sino man ang accused, meron talaga under the law, merong legal remedies, bibigyan ka ng sapat na panahon. Lalo na nakita nila na na-download ang pera December 20. How could you liquidate all those ganun kalaki? Kaya feel ko po itong pangyayari kay Inday. Noon pa alam ko na No, alam ko na kung what were they trying to prove. Alam ko na kung ano ang ginagawa talaga nila. Ano ang gusto nilang mangyari kay Inday. Out, meaning cannot run. Ginagawa nila ay pinoprogram nila ang utak ng tao. No? Yung systematically embedded thinking patterns. Yun ang ginagawa po nila, no? Para matanim sa isip ng mga tao
yung gusto nilang itanim, gusto nilang paniwalaan ng publiko. Misinformations and disinformations. Yun po ang pinakamalaki, pinakamalakas, mabigat na weapon, no, to manipulate public opinion, to incite hatred, to provoke hatred sa gustong sirain. But tandaan po natin, palagi ko pong sinasabi na lalabas at lalabas ang katotohanan. Because truth is equals God. Ang nangyari po sa buhay ko, yung sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalam, try to realize it. It's a concrete proof that God exists. Hindi lang siya nag-exist, but He revenge for us. Kaya palagi ko sinasabi na huwag ka mag-alala, Inday, kakampi natin si God. Dahil nga it happened to me. Lahat ng gumawa sa akin ng kaapihan, lahat ng gumawa sa akin ng hindi maganda, tinanggal ng Diyos, and God will revenge for Inday. Ang sabi po ni Attorney Season, to invite suspicion. Para po kayo ay maraming pagdududa, mawala ang trust ninyo sa ating Vice President. But, ang sabi ng ating Attorney Season, more importantly, that nothing in the notice of this allowance or COA decision states any findings misuse of confidential funds. Pinatunayan yan ni Attorney Gloria Camora sa committee hearing noong April 14 of 2026. See? Katulad din ni Senator Marcoleta, sinabi na ng COMELEC, wala problema, wala yan. Tinuloy pa rin ang plunder. Because the Lord of the Ombudsman. Kasi mga kapatid, ano ba ugali ng, what is the nature of human beings? Madaling tumaas ang kilay, no, madaling mag-react, madaling mag-comment, without immediate concrete proof of wrongdoing. No? Kaya po nagpo-post ako ng video. Palagi ko sinasabi, tapusin ninyo ang video. No? Dahil people often comment ba right away without even finishing the video first. Comment agad. But ang punto na sinabi ni attorney na kailangan deserving si VP Sara na ma-acquit dahil frame up lahat ito. Design, program para sirain, para hindi makatakbo ngayong 2028 ang ating pinalanggang Vice President Sara Z. Duterte. Frame up, set up. All lies. Ayan mga kababayan. So ito pong si Vice Governor Jade Iclio. No? Jade B. Iclio. Vice Governor ng Dinagat Islands. No? Siya po ay masugid na supporter ni Vice President Sara Duterte at talagang hangang-hanga po siya kay Vice President Sara Duterte. At kailangan po